Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakinggan po ulit ang ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa mahalagang balita, muling binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pangako nito na mas palalakasin pa ang sektor ng agrikultura para makatayo na ito sa sariling mga paa. Layunin dito ni Pangulong Marcos na maiwasan ang pagdepende ng bansa sa importasyon ng pagkain. Ayon sa Pangulo, ang self-sufficiency sa agrikultura ang pinakalayunin ng administrasyon. Darating din tayo sa araw na di na tayo masyadong umaasa sa importation. Kaya't yun ang ating habol, yun ang magiging sign of success natin kapag talagang nabawasan na natin ng gusto ang ating pagbili ng imported rice. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, para makamit ang layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na self-sufficiency sa agrikultura, inilatag niya ang mga hakbang ng pamahalaan na layong palakasin ang produksyon at mapaganda ang sustainability ng local farming. Kabilang dito ang rollout ng 16 na mobile soil laboratories na magbibigay sa mga magsasaka ng vital soil diagnostics para magamit ng husto ang mga lupang pagtataniman at paglalagay ng pataba. Pinasinayaan na rin ng Pangulo ang mga mobile labs na layuning matuloy ang mga pangailangan ng iba't ibang lupain o taniman, mas malaki ang pakinabang sa pagtatanim. Una na ring inanunsyo ni Pangulong Marcos na kasunod ng mobile rollout ang permanent soil laboratories kung saan isa rito ang binubuo na sa Surigao. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga magsasaka na pinalawak pa nila ang crop insurance para matulungan silang makabangon mula sa bagyo, tagtuyot at iba pang mga kalamidad. Ipinaliwanag ni Pangulong Marcos na mas nag-aalok na ang Department of Agriculture o DA ng mas malawak at mas abot kayang coverage ng insurance para mas marami ring makakuhang suporta ang mga magsasaka kapag nasira ang kanilang pananim. Sabi pa ng Pangulo, makakakuha ang mga magsasaka ng suporta mula sa gobyerno depende sa kasalukuyang panahon ng pangangailangan. Pagka tinamaan ng bagyo at nasira ang tanim, depende kung ano yung kung nasan tayo sa season. Kung pwede pang magtanim ulit. Kung pwede pang magtanim ulit, papasok na naman ang DA at tutulungan kayo makapagtanim ulit. Kung huli na, ay bibigyan kayo namin ng suporta. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, Administrasyong Marcos Jr. nagpapatupad na ng iba't ibang paraan upang makahikayat ng mga kabataan na maaaring pumasok sa sektor ng agrikultura. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Raquel Bayan. Patid ng pamahalaan ng patuloy na pagtaas ng average age o edad ng mga Pilipinong magsasaka sa bansa. Ito ayon kay Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang dahilan kung bakit nagpapatupad ang gobyerno ng iba't ibang hakbang upang mahikayat ang mga kabataan na pumasok sa pagsasaka. Sa forum na ginanap sa Science City of Muñoz sa Nueva Ecija, sinabi ng Pangulo na patuloy ang pamamahagi ng gobyerno ng mga makabagong teknolohiya upang magamit ng mga magsasaka sa pagpapataas ng kanilang produksyon. Sabi ng Pangulo, ang nakababatang henerasyon ang mas nakakaintindi sa mga teknolohiya, kaya't ang mga ito ang magtuturo sa mga mas nakatatandang henerasyon ng paggamit ng mga ito. Ayon kay Pangulo Marcos, kung makikita ng mga kabataan na mayroong mga pagbabago sa pagsasaka, naniniwala ang Pangulo na malaking bagay ito upang mas maraming kabataan ang pumasok sa sektor ng agrikultura. Medyo hindi natulungan ng agrikultura ng matagal eh. Wala tayong agricultural policy masyado ng napakatagal. Kaya sasabihin ng mga bata, ba't tayo papasok dyan? Wala nang pupuntahan yan, hanggang dyan na lang yan. Kaya ngayon, babaguhin natin lahat yan. Ngayon, may pag-asa na makikita nila, mayroong pagpaganda ng kanilang hanap buhay bilang magsasaka at sila'y babalik sa pagsasaka. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, mga halal na opisyal na may final at executory suspension o dismissal hindi pa hihintulutang gumanap sa tungkulin. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Mary Ann Bastasa. Nagpaalala ang Department of Interior and Local Government o DILG na bawal gumanap ng anumang tungkulin ng mga halal na opisyal ng pamahalaan na may final at executory suspension o dismissal order. Ito kahit pa opisyal na simula na ngayong Hulyo ang bagong termino ng mga elected official. Sa isang memo na ipinalabas ng DILG, inatasan ng lahat ng regional directors na mahigpit na patupad ang naturang panuntunan. Ayon sa DILG, oras na maglabas na ng dismissal decision ng ombudsman ay agad na itong epektibo. Ang mga utos rin ng suspensyon, ito man ay preventive o bilang parusa, ay dapat sundin kahit pananalo at nanumpa na ang opisyal. Gayunman, kung may nakabinbing motion for reconsideration o apela sa korte, hindi pa maituturing na permanente ang diskwalifikasyon ng isang opisyal at maaari pa rin makaupo ito sa pwesto hanggat wala pang pinal na resulta ang kaso. Para masiguro namang magtutuloy-tuloy pa rin ang gampanin ng mga LGU, ipatutupad ng DILG ang succession protocol sa ilalim ng Section 46 ng Local Government Code kung saan sa mga kasong may final suspension o dismissal ang nahalal na local opisyal, ang vice governor, vice mayor o pinakamataas na miyembro ng sanggunian ang tatayong pansamantalang pinuno. Mula sa DILG para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, pinag-aaralan ng Department of Public Works and Highways o DPWH at lokal na pamahalaan ng Navotas ang kailangang gawin sa navigational gate ng naturang lungsod upang maiwasan ang palagiang pagkasira nito. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na sa ngayon ay gumagana na ang navigational gate at nakahanda na rin itong mabuksan. Ang pinag-aaralan sa ngayon, aniya, ay kung paano i-upgrade ang nasabing flood control structure lalo na't lumang istruktura ito. Nakahanda na rin aniya ang ahensya na alalayan ang nagmamay-ari ng pader ng shipyard na nasira. We are aiming for a more yung bagong structure na siguro para dapat hindi yung tuwi-tuwi na hindi repair. Yung mahirap din yung i-repair mo tapos masisira na naman. Si DPWH Secretary Manuel Bonoan.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, tinutugunan ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang Pasig Marikina Flood Management Program na siyang hakbang upang maibsan ang pagbaha sa nasabing lugar. Sinabi ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na nakikipag-ugnayan sila sa local government gayon din sa World Bank Integrated Flood Management for Metro Manila ay matatapos na ang engineering intervention ng flood control sa Marikina at Pasig. Aniya, ang susunod na kailangang tingnan ay mga issue sa kapaligiran na siyang may kontribusyon sa pagbaha, kabilang ang hindi maayos na pagtatapon ng basura at land use na siya ring nagdudulot ng pagkakaroon ng baha sa iba't ibang lugar. I think sa lahat ng urban communities dito sa Philippines, Cebu, Davao, ganun din ang problema nila. And the Philippines is not even isolated sa mga ganyang problema. Kahit na yung mga mauunlad na mga bansa, ay ganun din po yung problema na nila ngayon because of the climate change phenomenon. Si DPWH Secretary Manuel Bonoan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, nilinaw ni PhilHealth President Dr. Edwin Mercado na layon ng ipinatutupad na pagrepaso sa sistema ng ahensya na mapabuti ang kanilang operasyon. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni PhilHealth President Dr. Mercado na kanilang ring inililinya ang standards ng kanilang national office sa mga regional office. Inuna nila aniya ang pagbalasa sa 6 na division kabilang ang finance, legal, membership, human resource at benefit adjudication para sa pagbabalik ng claims. Sinabi ng opisyal na kabilang na sa nirerepaso ang mga empleyado ng ahensya. Ang regular na existing natin, ang casual employees, kahit po yung mga JOs, kung sila po ay may ka-credential at may mga magandang performance po kung sa po ay nandito na sa PhilHealth na matagal-tagal. Si PhilHealth President Dr. Edwin Mercado. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, ikinagalak naman ni Senadora Risa Hontiveros ang naging desisyon ng Manila Regional Trial Court o RTC na nagsasabing isang Chinese national, si Guo Huaping alias Alice Guo. Para kay Hontiveros, maituturing itong isang magandang development dahil ipinapakita nito na kayang magtulungan ng mga sangay ng pamahalaan. Sa kasong ito, nakatulong ang legislative inquiry para matiyak ang public safety, siguruhin ang karapatan ng mga kababaihan at mga kabataan at maiwasto ang kahinaan ng mga regulatory body ng bansa. Iginiit naman ng senadora na dapat pa ring manatiling alerto ang mga otoridad, lalo't hindi pa natitigil ang mga krimen na kakabit ng mga pogo. Umaasa naman ang mambabatas na ang kaso ni Guo ay magsisilbing leksyon na sa mga nagpapanggap na Pinoy at sa mga kasabwat nila sa pagkuha ng mga pekeng dokumento. Hope na yung ginawa naming investigasyon kay Guo Huaping at yung desisyon ng korte tungkol sa kanya na kambal ng aming findings at recommendation ay magsilbing object lesson para sa iba pa na either sila mismo ang nagpapanggap na Pilipino or yung iba nating mga kababayan na kasabwat ng ganyang mga pekeng local government officials. Si Senadora Risa Hontiveros. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Sa kaugnay na ulat, masasabing court decision victory ang naging desisyon na hindi na maaaring umupo bilang opisyal si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sa panayam ng Mike Abe Live, sinabi ni Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK Undersecretary Gilbert Cruz na ang desisyon ang nagpapatunay na ang posisyon ng pamahalaan pagdating sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya para malutas ang suliranin ang naging epektibo. Ayon sa opisyal, maituturing na napakalaking problema ang kaso hinggil kay Guo at nalabanan ito sa pamagitan ng pagtutulungan. Kung hindi ho nagtulong-tulong yung Solicitor General's Office, yung National Bureau of Investigation, Philippine Statistics Authority, yung COMELEC po, yung Immigration, DFA, yung PAOK po, hindi ho mangyayari ito. Si PAOK Undersecretary Gilbert Cruz. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, umabot sa 10.3 milyong puno ang kabuuang naitanim sa mga critical watersheds sa Metro Manila at kalapit probinsya. Sa panayam ng Radyo Publiko Serbisyo, sinabi ni Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS Watershed Management Division Manager Azilea Abino na itinanim ang mga ito sa mga watershed ng Lamesa, Angat, Ipo, Umiray, Laguna de Bay, Upper Marikina at Kaliwa. Kabilang sa mga punong itinanim ay mga native species kasama ang nara, kamagong, gayon din ang mga mangilan-ngilan na mga fruit-bearing trees katulad ng kakao, kape at rambutan. Ang target po natin ay makapagtanim ng 10 million more pa hanggang 20. So definitely kailangan po namin ng partners para po ma-attain namin ang target namin. Oo, sana ma-achieve natin. Nanawagan po kami sa mga partners from public and private agencies po. Si MWSS Watershed Management Division Manager Azilea Abino. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, patuloy ang kooperasyon ng Million Trees Foundation o MTF sa gobyerno para sa proteksyon ng mga watershed sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya. Sa panayam ng programang Radyo Publiko Serbisyo, sinabi ni MTF President Melandro Velasco na sa proyektong Annual Million Trees Challenge, kada taon ay nagtatanim ang mga ito ng tig 1 milyong puno. Aniya, sa nasabing proyekto ay nakikipagtulungan sila sa Department of Environment and Natural Resources o DENR at Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS. Sinimulan na rin nila, aniya, ang foundation sa layuning magpatuloy ang pagtatanim sa pagtapos ng nasabing proyekto. Inopen na namin yung pagtatanim at hindi lang sa 7 critical watersheds all over the Philippines. If you want and they support the advocacy, we can help set up or probably in some other forms like may partnership na kaming binubuo sa Santa Elena, Quezon for the mangroves naman. Si Million Trees Foundation President Melandro Velasco. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, mga senador, umaasang mas magiging transparent ang BICAM ng National Budget Bill ngayong 20th Congress. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion.
Umaasa si Senadora Amy Marcos na magpapatupad ang 20th Congress ng mas transparent na proseso sa pagbuo ng pambansang pondo ng bansa. Ito'y sa gitna ng mga panawagan na buksan sa publiko ang Bicameral Conference Committee meeting sa pagtalakay ng panukalang national budget ng bansa. Ayon kay Senadora Amy, dati na niyang itinataguyod ang transparency at inclusivity sa budget process nang hindi maikokompromiso ang power of the purse ng Kongreso. Tinawag naman ni Senadora Risa Ontiveros na isa sa mga pinakamagandang suwestyon ang pagbubukas ng BICAM sa publiko. At ngayong mismo ang pinununaan niya ng Kamara nang galing ang suwestyon ay umaasa siyang may pag-asang masusuklian ito ng Senate President. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senadora Ontiveros. Well, I'm always hopeful, a little bit more optimistic now na mismong yung pinakamataas na opisyal ng House ay nanawagan din ng ganyan. So, umaasa ko, malay ba natin kung masuklian siya ng highest official namin dito sa Senado para yung BICAM made up of the contingents of the two houses ay pwede na namin observe yung tamang prosesong iyan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, 4-piece party list Solon handang tindigan ang desisyon na suportahan ang impeachment complaint sa ika-20 Kongreso. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Kathleen Forbes. Hindi magbabago ang posisyon ni 4-piece party list Representative JC Abalos na suportahan ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Sa isang ambush interview na tanong ang mambabatas kung lalagda ito sa hinihinging sertifikasyon ng Senado mula sa 20th Congress na ituloy pa rin ang impeachment complaint. Giit niya na kung kailanganin ito at sangayon sa konstitusyon ay muli niya susuportahan ang reklamo. Ngunit naniniwala ang kinatawan na hindi na dapat pang ibinalik o niremand ng Senado sa Kamara ang articles of impeachment. Para sa kanya, wala sa posisyon ng Senado na kwestiyonin ang constitutionality ng hakbang dahil tanging hudikatura lamang ang makakapag-question dito. Dapat din anya na may presumption of regularity at constitutionality sa mga pinagtitibay ng Kamara ng mga batas. Katunayan, sabi niya, sa lahat ng pinasampanukalan ng Kamara noong 19th Congress, ito anya ang unang pagkakataon na kinailangan pa nilang sertipikahan ng isang pinagtibay na aksyon ng plenaryo. Para kay Abalos, ang trabaho ng Senado ay tingin na reklamo forthwith at simulan na ang paglilitis. My personal opinion on it, there's no need to vote again because we have already transmitted it. But should the need arise, then I would. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Ban Toxics, mas pinaigting ang kampanya kontra sa mga kagamitang may taglay na nakalalasong kemikal. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jolimar Acuyong ng Radyo Magazine. Pinaigting ng environmental group na Ban Toxics ang kampanya kontra sa mga nakalalasong kemikal bilang paggunita sa National Poison Prevention Week 2025 na ginanap sa huling linggo ng Hunyo. Sa temang lasong umahon sa pabago-bagong panahon, iba't ibang sektor magsitugon, nanawagan ang grupo ng pagkilos mula sa iba't ibang sektor upang labanan ang banta ng toxic exposures sa mga komunidad. Sa ilalim ng Toxics Free and Waste Free Schools Program o TFSP, nagsagawa ng seminar ang Ban Toxics sa Benito Nieto Elementary School. Sinabi ni Dr. Annabel Senlao ng Philippine Medical Association na mahalaga ang pag-iingat at pagsusuri lalo na sa gamit ng mga bata dahil sa mga naging pag-aaral na may mataas na antas ng lead, mercury at iba pang toxic elements sa ilang laruan, bag, tumbler at school supplies. Hinikayat ng Ban Toxics ang mas mahigpit na pagpapatupad ng Republic Act 10620 at ang muling pagsasapatas ng Safe and Non-Hazardous Children's Products Act para maprotektahan ang kalusugan ng mga bata. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolimar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
At yan ang mga may init na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa regional news sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements, saka subukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Samantala, atin munang ihinto ang regular na pagpaprograma dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service upang bigyang daan ang pulong balitaan sa Palasyo ng Malacanang na pangungunahan ni Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office. Ng mga Pilipino, epektibo na. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bell-ringing ceremony bilang pagsalubong sa mas maraming economic opportunities para sa lahat. Nilalayo ng Capital Markets Efficiency Promotion Act na baguhin ang pananaw ng ordinaryong mamamayan sa pag-invest at pagpapalago ng kanilang pondo. Ibinaba sa 0.1% ang stock investment tax mula 0.6% at tinanggal na rin ang documentary stamp tax sa mutual at unit investment funds para mabawasan ang bayarin ng mga nais mag-invest. Ginawa rin ito upang maengganyo pa ang mga Pilipinong palaguin ang kanilang pera sa stock exchange. Bukod dito, ginawa ring 20% ang final tax rates sa interest income upang padaliin ang compliance at gawing mas simple ang pagbabayad nito. May incentives din ang mga kumpanya na tumutulong sa mga empleyado na magbayad ng kanilang retirement gaya ng 50% deduction sa actual contributions. Tinatayang nasa 25 billion pesos ang magiging net revenue mula sa bagong tax reform na siya namang gagamiting pondo para sa mga mahahalagang proyekto ng gobyerno, gaya ng mga kalsada, paaralan, mga ospital, at iba pang social safety net programs. Kumpiyansa ang Pangulo na magdadala ng ginhawa ang batas na ito para sa mga ordinaryong Pilipinong gustong paunlarin pa ang kanilang sarili. Diin ang Pangulo, nais ng pamahalaan na alisin ang mga balakid at palawakin pa ang oportunidad ng mga Pilipino sa pag-unlad. Today we usher in a new phase of economic opportunity for every Filipino. This timely and strategic tax reform redefines and transforms how Filipinos invest, build, and grow their hard-earned savings. Now, to all concerned agencies, let us make it our mission to ensure that every Filipino will feel the full benefits of this law without delay. Today, as we ring the bell to open the market, we signal a new era of economic dynamism, investor confidence, and sustainable growth.
Kahapon ay binigyang parangal ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 43 outstanding farmers and fisherfolk sa 50th Gawad Saka Award sa Nueva Ecija. Sa isang mensahe, sinabi ng Pangulo na hindi matatawaran ang kahalagahan ng ating mga magsasaka, gayong hindi lang pamilya nila ang kanilang pinapakain, kundi ang buong bansa. Kaya kaagapay rin sila ng Pangulo sa Benting Bigas, Meron Na program. Nakadaupang palad din ng Pangulo ang awardees sa isang pagpupulong kung saan malugod niyang sinagot ang mga katanungan ng mga farmers and fisherfolk. Tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. ang suporta ng gobyerno para sa mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng mga proyektong pang-agrikultura. Malinaw ang mensahe ng Pangulo sa ating farmers and fisherfolk. Katuwang ninyo ang gobyerno mula pagbili ng punla hanggang panahon ng ani. Magandang umaga sa inyo lahat. Unang-una, congratulations sa ating mga sikat na mga magsasaka at mangingisda. Dahil kayo yung nagbubuhay sa ating lahat ng ating kababayan at kayo ang pinakamagaling na nagsasaka at nangingisda. Kaya congratulations sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyong sakripisyo. Alam namin ang buhay ng mangingisda, ang buhay ng mga magsasaka ay hindi madali at napakahirap para maralaman, makapaghanap buhay, maipakain hindi lamang ang ating mga pamilya kung hindi pinapakain ang buong Pilipinas. Kaya kami naman sa pamahalaan ay kinikilala namin na ang halaga ng kontribusyon ng ating mga magsasaka at saka ating mga mangingisda. Kaya ito'y maliit lang na pagkikilala sa inyong kontribusyon sa progreso ng bawat Pilipino at ng buong Pilipinas. Maraming salamat sa inyong trabaho, sa inyong sakripisyo, sa inyong patuloy na pagmamahal sa ating mga kapwa Pilipino sa Republika ng Pilipinas. Kapakanan na magsasaka at agrikultura, patuloy ang pag-unlad sa Nueva Ecija. Pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang turnover ng 16 Mobile Soil Laboratory o MSL sa mga magsasaka upang pataasin pa ang kalidad ng kanilang pananim. Gamit ang MSL, kaya nang suriin ng mga farmers ang lupang kanilang sinasaka para alamin kung anong sustansya ang kailangan nito para sa mas masaganang ani. Layunin ng MSL Distribution Program na paluwigin pa ang kaalaman ng ating mga magsasaka bilang paghahanda sa mga hamon na dala ng climate change, soil degradation at food insecurity. Bukod sa mobile soil laboratories, pinangunahan din ni Pangulong Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Rice Processing System o RPS at ang turnover ng dagdag na farming machineries. Gamit ang RPS, mas magiging efficient na ang pagproseso ng palay. Kung noon ay 58 sacks of rice lang ang kayang i-produce mula sa 100 sacks of palay, ngayon ay pwede nang umabot sa 65 sacks ang yield nito. Makakaasa ang ating mga farmers sa mas magandang harvest yield at mas malaking kita mula sa makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Makikinabang din ang mga 17 farmers cooperatives mula sa Nueva Ecija sa mga bagong tractors at harvesters na kaloob ng administrasyon. Ayon sa Pangulo, nararapat lamang na suportahan ang ating farmers dahil sa pag-asang tinatanim nila ay para sa ikauunlad ng bayan. Dahil sa bagong Pilipinas, may ginhawa sa modernong pagsasaka. Salamat sa inyong sakripisyo. Alam namin
ang buhay ng mangingisda, ang buhay ng mga magsasaka ay hindi madali. Maaari na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. We begin with Eden Santos, Net 25. Yusek, good afternoon po. Kumustahin ko lang po ulit yung kung meron na po bang plano meron na po bang tugon o aksyon ang gobyerno sa panukalang magpatupad po ng price ceiling sa fresh meat na kaya daw po ng mga consumer para mapasunod naman yung pagbaba po ng presyo ng baboy sa farm gate. Supposed to be ay makakasama po sana natin si Kiko today. Kaya lang nagbago po ang ating schedule pero pinangako niya po na lahat ng ganyang katanungan ay sasagutin po itong linggong ito. Marahil po ay sa Huwebes. So ilaan niyo naman po ang tanong na yan kay Secretary Kiko. Isang tanong lang po dun sa CIMEPA, follow-up lang po na pinangunahan po kanina ng Pangulo. Dun po sa tax investment na binawasan, paano po ba ito, yung mga simpleng mamamayan lang po, paano po sila makakapag-invest dito? Maaari po silang turuan ng mas nakakaalam dito. Hindi po lahat tayo ay ganoon kaalam sa pagdating sa stock exchange. So meron po ito mga nagtuturo sa inyo, meron din po mga broker dito para po kayo'y maturuan. Thank you po. Maricar Sargan, Brigada. Good afternoon po, Yusek. Some U.S. lawmakers po are proposing to build an ammunition production and storage facility dyan po sa Subic, Zambales. And si Secretary Gibot Teodoro, nagpahayag na rin po ng pagiging bukas sa ideyang ito. Pero si Pangulong Marcos po kaya, bukas din po ba siya sa ganitong proposal? Since wala pa naman pong formal offer patungkol po dito, mas maganda po siguro bago natin hilingin ang tugon ng ating Pangulo is mas maganda mailatag sana sa kanya kung ano ang mga detalye dito. Ang Pangulo naman po ay doon lagi sa makakabuti sa ating bansa at makakabuti sa taong bayan. Thank you po. Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good afternoon. Nagbukas na po ang 20th Congress and magsisimula na rin po after ng SONA, magsisimula na rin po yung budget deliberation. Si House Speaker Martin Romualdez at iba pang mga lawmakers is backing the calls to institutionalize a transparent budget process by opening bicameral deliberations to the public. Ano po ba yung comment dito ng Palasyo? We respect the independence of the Congress, pero kapag po ang pinag-usapan ay pagsasapubliko ng anumang transaksyon patungkol sa gobyerno, mas maganda po talaga na maging transparent ang bawat galaw ng taong bayan. Thank you, Yusek. Next, Ana Bajo, GMA News Online. Good afternoon, Yusek. Ma'am, yesterday, Ariel Nepomuceno took his oath as the new BOC Commissioner. Ma'am, may we just get the reason why Bienvenido Rubio was replaced? Katulad ng ating sinasabi, ang Pangulo, ang nais po talaga ay makapagbigay ng mas magandang serbisyo ang bawat heads of agencies, ang bawat leader na nasasakupan ng ating Pangulo. Hindi lamang po isa ang pinalitan, anim po kasama po ang commissioner ang napalitan. May mga collectors, may mga commissioners, may deputy commissioners rather, and directors. Anim po lahat sila sa Bureau of Customs. So, ang tanging gusto ng Pangulo ay maging tapat sa bansa, labanan ng smuggling, at syempre po, maging transparent sa koleksyon ng revenues. Pero ma'am, what does it say po sa performance ni Commissioner Rubio? Was the President not satisfied with his leadership po?
Hindi po natin masasabi yan. At kung ano man po ang naging dahilan ng ating Pangulo, malamang po ito'y patungkol pa rin para sa ikagaganda ng serbisyo sa taong bayan. Ma'am, may we just get the President's marching orders kay Commissioner Nepomuceno? And sino po kaya yung papalit sa kanya sa iniwan niyang post? Sa OCD po yan. Wala pa po, hindi pa po sa akin na ibigay yung detalye patungkol dyan. Pero ang marching order, unang-una po, dapat proteksyonan po, strengthen yung border protection at labanan nga po ang smuggling. At nagsisimula na po ang pamahalaan sa paglaban, sa mas matinding laban sa smuggling. Thank you, ma'am. Next question, Ivan Mayrina, GMA Integrated News. Sa survey po na isinagawa ng Okta Research, lumabas na mas nakararaming Pilipino ang pabor na bumalik ang Pilipinas sa ICC. Is this something that will further the President's openness to rejoining the ICC, or will it create a sense of urgency for the country to rejoin the ICC? Sa ngayon po ay hindi pa po natin napag-uusapan yan, hindi pa po nababanggit ng Pangulo. Pero yung ganito mga sentimiento po ng ating mga kababayan ay dinidinig naman po ng ating Pangulo. So tignan na lang po natin sa mga susunod na araw kung ano po ang magiging saloobin ng Pangulo sa pag-rejoin sa ICC. Last week or over the weekend, hindi ho naitago ni VP Sara ang kanyang, should I say, exasperation. Sa palitan po ninyo ng kuro-kuro tungkol sa kung ano ba ang personal at official trip. In her words, I quote her, "Yan yung example ko sa inyo na bobo talaga. Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, official business yan, kailangan mo mag-report. Kapag personal siya, walang gamit ng pera ng gobyerno, hindi mo kailangan mag-report." So ganun lang yan kasimple na kailangan ko pang explain. May buntong hininga pa po sa dulo. Would you like to respond? Ang kakulangan po sa kaalaman sa batas, sa ethical standards ay hindi po maikukubli sa pagmumura o pang-iinsulto. Simple lang naman po. Bakasyon o trabaho. Siya naman po ang nagbanggit na trabaho, nagtatrabaho. Not on a holiday. So kapag nagtrabaho, dala ang posisyon, dala ang bandera ng Pilipinas, may official functions. Ayon na rin sa RA 6713, public office is a public trust. So dapat ipaalam ano ang naging magandang resulta sa pagtatrabaho. Kung walang mai-report, baka walang natrabaho. Ang Pangulo, focus sa trabaho. Kapag po siya man ay umaalis ng bansa, may dalang magandang balita. May magandang naging relasyon sa iba't ibang leaders. Isa dito ay ang pagsagip sa buhay ni Mary Jane Veloso dahil sa magandang relasyon sa Indonesia. Ang pagpapauwi, ang pagpapabalik ng dating mamabatas na si Arnulfo Teves. Pati na po ang mabilis na pababalik kay Alice Goo. At sa Japan, inaangat ang turismo ng Pilipinas. Yan po ang trabaho na dapat ipagmalaki kung talagang nagtrabaho. Katrina Domingo, ABS-CBN. Good afternoon, Undersecretary. Ma'am, just a follow-up question first on the BOC appointment. Does this mean that the former commissioner and the 6 other officials who were removed from their posts were tagged in anomalies within the agency? We cannot say that. We cannot say that. The only purpose of the President is there is a continuing performance evaluation. Everybody is on notice. Everybody is on probation. We have to work better for the country and for our fellow men, Filipino people. Okay, ma'am, on the Justice Secretary Jesus Crispin Remulla said yesterday in an interview na he has already relayed to the President his intentions to apply for the Ombudsman post, which will be vacated by mid this month. Ano po yung naging response ng Pangulo doon sa pagsabi ni Justice Secretary Remulla na he wants to vacate the DOJ to transfer to the Ombudsman? Wala pa pong nababanggit ang Pangulo kasi wala pa rin po yung shortlist na tatanggap ang Pangulo. So, hintayin na lang po natin kung ano po ang magiging pasya pag sa tamang panahon.
But does Remulla have the blessing of the President to vacate the DOJ? Yan po naman ay kanyang pagpapasya kay SOJ Boying Remulla. So hanggang ngayon ay wala pa naman po, hindi pa po nababakante ang Department of Justice. So hintayin na lang po natin. Last follow-up question. Meaning, ma'am, hindi pa nagpe-prepare din ng backup shortlist ang Pangulo with regard to the possible replacement of Remulla should he be accepted by the JBC? Opo. As of now, wala pa po tayo nakukuhang detalye kasi wala pa rin pong short notice para po sa posisyon ng Ombudsman. Jean Mangaluz, philstar.com. Good afternoon. So the DBM is set to submit its budget to Congress, the proposed 2026 budget to Congress this month. So what can we expect, especially since very controversial yung budget natin for this year? Lagi naman po ang Pangulo, sabi nga po natin kung ano ang makakabuti sa mamamayan at para sa bansa. So ngayon po, patungkol po sa PhilHealth Funds, ito po ay isinumiti pa lang, so pag-aaralan po ito. Tandaan po natin, muli, ang gusto po ng Pangulo ay mapaganda ang buhay ng bawat Pilipino, maging mas magaan, at mabigyan ng magandang serbisyong medikal at pangkalusugan. One quick follow-up. So intact po yung PhilHealth funds in the 2026 budget sa proposed version? Ako po, sorry po, hindi ko po nakita. Tatanungin ko po ang Pangulo. Hindi ko po nakita as of now. Left Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. Sabi po ng luwa, natapos na yung investigasyon nila. Kaugnay ng mga reklamo sa Prime Water, na isumite na po ba yung resulta ng investigasyon sa Malacanang at nabasa na ba ni Pangulong Marcos? Opo, nakatanggap na rin po tayo. Siguro nakalimutan ko lang pong dalhin. Ipapakita ko po sana sa inyo. Isang folder po siya, ang report, at 2 boxes ng Balikbayan boxes. Ganon karami. So, nabigyan po tayo ng kopya kahapon at nabigyan na rin po ang Office of the President at ito po'y aaralin at asahan niyo po na mabilisan pong aaralin to para sa mga consumers po ng Prime Water. Pagkatapos pong maaral, ano po kaya ang susunod na hakbang? Definitely, gagawa po tayo ng legal na aksyon. Aksyon na naaayon sa batas at walang masasagasaan pero dapat para sa taong bayan. Last question, Adrian Halili, Business World. Hello, ma'am. Can I have the palace's reaction on the 50 peso wage hike in NCR? And will the President support a legislated wage hike in the 20th Congress given that senators and congressmen have already filed bills on it? Noon pa po natin sinasabi, gumagawa po talaga ang programa ang Pangulong Marcos Jr. para sa ikagagaan ng buhay ng bawat manggagawang Pilipino. Nandyan po ang mga job fairs kung saan nagkapagbigay na po tayo mula 2022 hanggang kasalukuyang May 1st, May 1, ng 170,000 na trabaho para sa ating mga kababayan. At dahil na rin nagkaroon din po ng $27 billion investment, nakapag-create na rin po ng 350,000 na jobs nationwide. At kung nagbigay po ngayon ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng 50 pesos na wage hike, yan po ang na-evaluate na maaaring ibigay sa ating mga gagawa para maibsan po ang kahit konting hirap na lumalabas po itong 1,300 per month. At sa lahat po ng kakayanin ng administrasyon at sa pakikipag-usap sa lahat ng stakeholders, mga manggagawa, mga negosyante, mga investors, lahat po ito ay pakikinggan para na rin sa kabutihan ng lahat. Hindi lamang para sa mga gawa, hindi lang para sa mga investors o sa mga negosyante, para po sa lahat. On the legislated wage hike, ma'am, will the President support it? Muli, pag-aaralan ito kung kakayanin ba talaga. Kasi kung magdudulot naman ito ng layoff dahil hindi kakayanin ng karamihang maliliit na mga negosyante,
mas marami pong mahihirapang mga manggagawa dahil baka mawalan sila ng trabaho. Kaya po lahat ng ito ay pag-aaralan para sa ikabubuti po ng lahat. That's it. Thank you, Yusek Claire. Good news pa po para sa ating mga drivers. Bukod sa oil price rollback, magkakaroon din ng fuel discounts para sa mga motorista ayon sa Department of Energy. Bunsod nito ang patuloy na pagbaba ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon sa DOE, mula ngayong araw ay bababa ng 1 peso 70 cents ang gasolina, 2 pesos 20 cents ang diesel at 2 pesos and 30 cents naman ang kerosene. Samantala, 9 oil companies na ang nangakong magbibigay ng fuel discount sa mga motorista, kabilang ang mga PUV, TNVS, at mga non-PUV drivers. Alinsunod ito sa panawagan ng Pangulo na magkaisa ang gobyerno at private sector para tulungan ang taumbayan na salagin ang epekto ng pagbago-bagong oil prices sa world market. Makakaasa ang PUVs at non-PUVs sa fuel discounts mula sa Petron, Shell, Caltex, Sea Oil, Phoenix, PTT, Jetty, Clean Fuel, at Petrogas. May discount naman mula sa Shell, Sea Oil at Phoenix para sa mga TNVS drivers. Isa pang magandang balita, 6 na shipping containers na naglalaman ng smuggled agricultural products nasabat. Pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel ang inspeksyon ng mga shipping containers na may lamang smuggled agricultural products sa Port of Manila. Alinsunod ito sa direktiba ng Pangulo na paigtingin pa ang kampanya kontra smugglers at mga iligal na produktong sumisira sa ekonomiya at kalusugan ng bansa. Tinatayang nasa 34 million pesos ang halaga ng nasabat na mga illegal items, kabilang sa mga naharang ng DA ang mga misdeclared frozen fish at red and white onions. Naging matagumpay ang operasyon laban sa smuggling dahil sa mabisang koordinasyon sa pagitan ng DA, Bureau of Customs, DOH at FDA. At bago po tayo magtapos, 6 na Pinoy seafarers ng MV Herman Star na 2 buwan nang na-stranded sa kanilang barko. Sinagip. Nasagip na ang 6 na OFWs sa pangunguna ng DMW at OWA, 2 buwang na-stranded ang mga nasabing crew members dahil sa unseaworthiness ng kanilang vessel na nakadaong sa karagatan ng Lubok, Iloilo. Dumulog din ang mga seafarers na 3 buwan nang hindi na ibibigay ang kanilang sweldo at mga benepisyo. Kaya agad namang inaksyonan ng DMW ang nasabing reklamo at ayon nga kay DMW Secretary Hans Kakdak, alinsunod sa direktiba ng Pangulo, naresolba po ito. Matapos ma-rescue, nakatanggap ng 100 pesos na financial assistance ang mga nasagip na seafarers mula sa MW at OWA. Nilalakad na rin ng DMW at OWA Transportation
ang mga OFW pauwi sa kanilang mga bayan. Okay, uulitin ko po, 100,000 pesos financial assistance. Baka hanapin sa akin yung sumobra. Okay, maraming salamat. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas. Inyo pong napakinggan ang pulong balitaan sa Palasyo ng Malacanang na pinangunahan ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Department of Labor and Employment o DOLE Ilocos Norte positibo sa malaking ambag ng mga job fair sa employment rate sa probinsya. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Positibo ni Labor Chief Janalyn Martin iti Department of Labor and Employment iti Ilocos Norte Field Office. Tinangato a bilang dagiti naaddan ti trabaho iti napalaba sa bulan ti Hunyo. Dediget gapo dagiti talo a job fair sa nayuswat iti kaaldawan ti Paraguaywayas ti Pagilian wenno Independence Day iti June 20 ken Charter Day job fair kadagiti dua dadakkel mall iti siyudad ti Lawag ken iti ili ti San Nicolas. Segon kini Martin, agarup dua gasot dagiti hard on the spot manipod iti nasurok ina magasot apakadagupan na bilang dagiti nagrehistro kadagiti job fairs. Gapo iti retoy nagyaman ni Martin kadagiti tim mabuno kadagiti job fairs nang runa iti siyudad ti Lawag anang yuswat iti bukod na job fair baben iti panakikamayat da iti DOLE. Daytoy ti maysa kadagiti kalikagom ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. a may pangato testado ti panagbiag dagiti Pilipino baben kadagiti mayjayjaya at trabaho. Mula Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo, mga pinahusay na produkto ng One Town One Product na nagtatampok sa mayamang kultura at husay ng mga lokal na artesano ipinagmalaki ng probinsya ng La Union. Narito si Albert Kawile para sa balita. Si papanakkel ti sangapulo ket dua nga enterprise manipo diti na dumuduma nga LGUs ti La Union aning ipakita iti baruan na pataod ken na disenyo a produktuda iti presentasyon anaangay itay kalabas. Tinasawong aktibidad nga indolwan ti Department of Trade and Industry La Union nagtungpal iti 3 bulan nga intensive product development program para kadagiti One Town One Product kuno otob. In representarda ti sangapulo ket dua a nagduduma nga LGUs dagiti enterprise ken nangipalgak iti na dumuduma tagilako apakairamanan dagiti wooden home decors iti Pugu, bamboo crafts iti Kabakon Sudipan, soft rooms iti Bagulin, San Gabriel, ken Santol, muebles iti Rosario, pottery iti San Juan, religious tourism products iti Luna, grapes ken guapol-based food products iti Bawang, processed fish products iti Ago, ken dagiti peanut-based products iti San Fernando City. Tigan mo't amang patawd iti produkto, ket na disenyo tapno mapasaya iti panangkailako ken ganansya dagiti produkto. Sigon kini DTI La Union Acting Provincial Director Victoria Ordoño, nang ipaay iti Departamento ti Tulong, iti Product Development, improvement ken marketing tapno mailasin dagiti target markets ken mapangato ti product visibility. Suportaran ti aktibidad ti auto program ti DTI ken LGUs apanggap na amang padoras kadagiti produkto amang ipakita iti kultura ken raw materials iti probinsya. Agtultuloy ti programa ti auto amang pabilag kadagiti MSME iti La Union mang pasayat iti panagdoras iti ekonomiya ken panangitan dudo kadagiti na isang sangayan a produkto ti probinsya. Manipod RP Ago, Albert Kawile para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Albert Kawile mula sa Agoo. Dakuy naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan, bagong punong lalawigan ng Eastern Samar, inilahad ang 7 pangunahing programa sa unang araw ng kanyang panunungkulan. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Penelope Pomida mula sa Borongan. Hay inaugural speech Hunyo 30 hiling tuig ha Capitol Grounds, Borongan City, ginpahayag ni Governor Ralph Vincente Vardoni ang 7 nga panguna nga programa nga iadayon igpapatuman ha Eastern Samar, Kapitolyo ha barangay, pagtukod hin mga opisina kada barangay, base maghatag in educational, medical ngan pinansyal nga bulig, Starlink internet, pagkonektarhan mga higrayo nga lugar pinaagen satellite internet, support agrikultura, pagbahinhin libre nga abuno ngan makinarya para mga paraumangan para mga mananagat, dialysis centers, pagtukod hin pasilidad Albino Duran Memorial Hospital ngan Oras District Hospital, moderno nga hospital, pag-abrihin bagong hospital hagiwan, e-health ngan scholarships, mobile clinic i-konsulta ngan scholarship para kurso nga medisina, base madugangan ang mga doktor, eso dormitory ngan turismo, dormitoryo para mga estudyante kan agresibo nga pagpauswagan turismo, sumalahan gobernador, tumong hindi nga mga programa nga masiguro nga waray may bibilin ngan nga tanan may dahigayon nga muswag. Tikang di syudadhan Borongan, inihi Penelope Pomida para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Penelope Pomida mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod. Southern Leyte State University Bontoc Campus magpapatupad ng in-campus internship. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Ruel Bugnos. Ang Southern Leyte State University kun SLSU Bontoc Campus nagpaibalo sa pagpatuman sa in-campus internship program karon tuiga. Ang campus mag-host sa mga estudyante gikan sa Philippine Science High School Eastern Visayas Campus, ubo sa Science Immersion Program, ug sa usab nga graduado nga estudyante nga nag-espesyalista sa aquaculture gikan sa Ghent University sa nasod sa Belgium. Ang internship nagtumong sa paghatag og komprehensibo ug immersive nga kasinatian sa pagkat-on pinagi sa kalihukan sama na lamang sa fish processing technology, biophysical assessment of coastal river resources in Bontoc, Southern Leyte, immersion sa SLSU Bontoc Fishery Facilities, Crown of Thorns Sea Star, morphometrics og intro to scuba diving og water quality assessment og collection sa plankton samples. Kini nga kolaborasyon nagpasiugda sa pasalig sa campus sa hands-on nga pagkat-on, pagtuki sa pagpanukiduki og international nga panag-uban sa akademiko sa natad sa pangisda ug siyensya sa dagat. Balita gikan sa Southern Leyte kini Sir Ruel Bugnos para sa Radyo Pilipinas sa World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ruel Bugnos mula sa Sogod. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Mahigit 91 milyong piso inilabas ng Department of Social Welfare and Development Sustainable Livelihood Program para sa pagpapaunlad ng mga negosyo sa Region 10. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Feza Aureliana Uwano mula sa Cagayan de Oro. Isip kabahin sa padayon nga pagpaningkamot sa pagpalambo sa kahimtang sa mga panginabuhian sa mga lumulupyo sa Region 10, ang Department of Social Welfare and Development Sustainable Livelihood Program nagpaygayon og programa nga naghatag og pinansyal nga tabang nga moabot ngadto sa 91,365,000 ngadto sa 5,300 ka mga individual ug 113 ka mga asosasyon sa Sustainable Livelihood Program. Ang maong panaghatag sa pondo nga nahitabo bag-uhay pa lamang nga naglangkob sa cash og cheque ug nagtumong sa pagpalig-on sa gagmayng mga negosyante. Nagpadayon usab sila sa pagdasig sa mga negosyante sa pag-apil sa ilang mga programa ug nagsaad sa padayon nga suporta alang sa pag-uswag sa ekonomiya sa rehiyon. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro City, kini si Tessa Aureliana Uwano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Feza Aureliana Uwano mula sa Cagayan de Oro.
Puntahan naman natin ang Zamboanga, Department of Tourism o DOT Region 9 na kilahok sa Salam 2025 Halal Travel and Trade Expo na ginanap sa Quezon City. Narito si Justin Bulanon para sa balita. Ya partisipa al Department of Tourism Region 9 na akados edisyon del Salam 2025 de Halal Travel and Trade Expo kaya kondusina Quantum Skyview na Ciudad del Quezon. Ya enkabeza si DOT9 Regional Director Darami Catalunya junto con el grupo del mencionado ahensya con el presentación del turismo na rehiyon para mas conocer na país. Ya presenta también na la agencia na mencionado Expo el mga halal certified produkto, servisyo y mga destinasyon del rehiyon. Ya man showcase también el rico y otros mga kultura que tiene el Zamboanga Peninsula y dali suporta para con el National Halal Tourism Development Program. Ya serví como platform al Salam 2025 Halal Travel and Trade Expo para dali koneksyon ng mga stakeholder ng turismo, mga negosyo y komunidad para promete el halal lifestyle y travel market y Muslim-friendly tourism na país. Desde aking siyudad de Zamboanga, este si Justin Bulanon para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Justin Bulanon mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Iligan. 100 out-of-school youth ng Alternative Learning System na bigyan ng pinansyal na tulong mula sa lokal na pamahalaan ng Lanao del Norte. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Alwidad Bashir. Naghatag og pinansyal nga tabang ang lokal nga gobyerno sa Lanao del Norte ngadto sa usa ka gatos ka out of school youth ubos sa Alternative Learning System o ALS pinaagi sa Balik Eskwela program. Kini gipanguluhan sa Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO didto sa Provincial Capital Compound. Diin kadaghan sa mga benepisyaryo kay nag-edad og 15 hangtod 30 anyos. Sa pahayag sa PLGU Lanao del Norte matag estudyante nakadawat og tag 3,000 og 5 gatos ka pesos o 3,500 pesos na cash. Tumong sa maong cash assistance program nga matabangan og gamay ang ilang mga pinansyal nga babag sa ilang pag-eskwela aron maabot nila ang ilang mga damgo. Samtang kauban usab sa programa ang Provincial Youth Development Office o PYDO nga nagtinabangay sa pagpalambo sa mga kabatan-onan base sa ilang mga talento o abilidad sa ilang pagbabalik eskwela. Dako ang pasalamat sa mga estudyanteng benepisyaryo sa maong programa kay kini usa ka dakong lakang padulong sa ilang gitunguhang edukasyon. Mula sa lungsod ng Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyo pong napakinggan ang ulat ni Alwidad Bashir mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Dadako na tayo sa ating mga segmento. Narito na po ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa gitna ng nakaambang pagwawakas ng 90 araw na pansamantalang suspensyon ng reciprocal tariffs ng Estados Unidos, nagdulot ito ng less optimistic na pagtaya sa mga negosyo sa bansa. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, bumaba ang current quarter confidence index o CI sa 28.8% mula sa 31.2% noong unang quarter ng 2025. Mas mababa rin ito kumpara sa 32.1% na naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ipinunto rin ng BSP na ang pagbaba ng kumpiyansa ay hindi lamang sa Pilipinas nararamdaman, kundi pati na rin sa mga pangunahing trading partners ng bansa. Ang mga kumpanya sa China, Thailand at Vietnam ay naging pessimistic o negatibo ang pananaw, habang sa Taiwan at Estados Unidos, lalo pang lumala ang pananaw ng mga negosyo. Samantala, mas kaunti ang negatibong pananaw sa Australia, Euro area at Hong Kong, at ang business outlook naman sa South Korea ay nanatiling pessimistic. Dagdag pa ng BSP, inaasahan na magiging mas mahina ang aktibidad ng negosyo sa ikatlong quarter dahil sa epekto ng global trade tensions at paghina ng demand sa panahon ng tag-ulan.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ngayong Martes, Hulyo 1, ang halaga ng piso kontra dolyar ay nasa 56 na piso at 38 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 39 na sentimo. Ang Singaporean dollar ay 44 na piso at 35 sentimo. Nasa 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 7 piso at 87 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay 7 piso at 18 sentimo. Ang British pounds naman ay katumbas ng 77 piso at 45 sentimo. Nasa 66 na piso at 63 sentimo naman ang euro. Nasa 41 piso at 43 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 15 piso at 3 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, masusubaybayan na natin ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo makalipas ang ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Inamin ni defending Wimbledon champion Barbora Krejcikova na wala siyang gaanong alam patungkol kay Filipina tennis star Alex Ayala, subalit inaasahan ng Czech player na maganda ang magiging performance ng mas nakababatang player. Bubuksan ng 29 anyos na si Krejcikova ang kanyang pagdepensa sa kanyang titulo sa center court kontra Ayala ngayong Martes. Papasok sa torneo ang dating world number 2 mula sa kanyang injury na naging sanhi ng kanyang pag-withdraw sa Eastbourne Open sa quarterfinal stage. Kasalukuyang ranked number 17 ang 2021 French Open champion ng World Tennis Association o WTA at layunin ni Krejcikova na ibalik ang kanyang forma. Minarkahan ng kanyang unang singles title sa grass sa 2024 Wimbledon na ipinakita na kahit sa anong lona ay kaya niyang maglaro. Nakaabot din si Ayala sa finals ng Eastbourne Open, subalit natalo sa isang 3-set thriller kay Maya Joint ng Australia sa finals. Sinabi ni Krejcikova na nakita niya ang ilang laban ni Ayala at mukhang maganda raw ang kanyang ipinakikita. Kahit kakagalin lang sa injury, nananatiling pabor pa din si Krejcikova kumpara kay world number 56 na si Ayala. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinagpag ng Alas Pilipinas ang kanilang pagkatalo sa host Vietnam kung saan binaling ng Team Philippines ang kanilang sama ng loob sa Sichuan Wuliangchun ng China 25-12, 25-22, 19-25 at 25-15 sa VTV Cup 2025 na ginanap sa lalawigan ng Vin Phuoc. Nagpasiklab sina bagong saltang Brooke Van Sickle at Leila Cruz. Maganda rin ang ipinakita ni MJ Phillips kung saan nakipagsabayan ito sa kanyang teammate sa Petrogas na sa ikalawang magkakasunod na laban.
nakapagrehistro o nakapaglista ng 6 na kabuang service aces ang Alas, mas maganda kumpara sa isa lamang ng Sichuan. Dahil sa panalo, gumanda ang record ng Alas sa 1-1 sa Pool A. Tatapusin ng Alas ang kanilang kampanya sa Pool A itong Martes, kung saan makatapat nila ang wala pang panalong Australia. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT pagkalipas lang po ng ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo, nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kasama niyo po si Mama JT at eto na, ihahatid ko na ang mga chika natin for today. Sa mga fans ng isa sa pinakasikat na OPM bands ngayon, ang Ben & Ben. Listen up! Muling sasabak sa nationwide concert tour ang Ben & Ben at hindi lang ito basta tour, kundi isang makabuluhang pagbabalik na puno ng inspirasyon at mas malalim na layunin. Ito ay ang The Traveler Across Dimensions album tour. Bago gunitan na nagsimula ang kanilang tour sa Cebu City noong May 24, ngunit pagdating ng Hunyo ay naudlot ang mga sumunod na stops upang bigyang oras ang paggaling ng drummer na si Jam Villanueva mula sa isang wrist injury. At ngayon, handa na silang muling umikot sa buong bansa ngayong Agosto sa 3 magkakasunod na Sabado. August 16 sa Bacolod City, August 23 sa Baguio City at August 30 naman sa Davao City. Bago ito, may one night only show muna sila sa Thunder Valley Casino Resort sa Lincoln, California ngayong Hulyo 12. Maliban sa mga kanta ng nasabing album, kasama rin sa tour setlist ang kanilang pinakabagong single na Saranggola na unti-unting kinikilala bilang friendship anthem ng henerasyong ito. Bukod dito, inihayag din ng banda na may mga paparating pa silang bagong kanta at isang extended play o EP na kasalukuyan ng niluluto sa ilalim ng renewed partnership ng record label na Sony Music Philippines. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli natin chika for today, nag-issue ng public apology ang top rating magazine show na Kapuso Mo Jessica Soho o KMJS matapos di umanong mag-retweet ng hate post laban sa PBB Celebrity Collab Edition duo na Asver. Kabilang ang tambalan ni na AC Martinez at River Joseph sa mga nakapasok na duo sa Big Four ng latest edition ng PBB, pero may mga netizens na nananawagan sa hindi pagboto at pagsuporta sa Asver. Ito nga ang laman ng retweet ng KMJS o ni-retweet ng KMJS sa kanilang X account na burado na ngayon. Siyempre, hindi nagustuhan ng fans na AZ at River ang naturang retweet post. Kasunod nito, nag-issue ng official statement ng KMJS tungkol sa kontrobersya. Narito ang kanilang buong pahayag. And I quote, "Around 1:40 a.m. on June 29, we were made aware of a retweet from our program account that appeared to endorse the eviction of one of the Big Four's duos from the Pinoy Big Brother
Brothers Celebrity Collab Edition. We understand the frustration this has caused and are currently investigating those who had access to the account at the time. We sincerely apologize to those who felt disappointed or upset. There was no intention to show bias or favoritism. We're taking this matter seriously and are reviewing our internal processes to ensure it doesn't happen again. Yan ang kanilang official statement. Sa comment section na naturang expose, mayorya ng mga posts ay nagpapasalamat sa ipinakitang accountability ng programa at umaasa sila na hindi na mauulit ang insidente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Ay naku po, wala na po talaga tayong sapat na oras para sa ating balita artista. Maraming salamat mga ka-chismis sa pakikinig sa ating mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan na po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aizon, Hiro Lucero at Anthony Pimentel. Salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. Pinasasalamatan din natin ang mga naghatid sa atin ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.